Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Richard Gilasio. Minamahal sa oras nito, lahat po tayo tumayo. Samahan po ninyo akong manalangin. Minamahal ang Diyos po ang magpala. Hallelujah sa kanyang dakila at makapangyarihang salita. Let us pray. Glory to Jesus. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagluluwalhati. Buong puso kaming nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong patnubay at gabay sa bawat isa sa amin. Pagkat tunay na sa ganang amin ay wala kaming magagawa kung wala ka. Kaya't kami nagpapasalamat sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, na kailanman ay hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, narito kami sa pakikinig ng iyong mga banal na salita na sa pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, maging abang lingkod, tunay na saga ng akin, wala po akong magagawa. Sa iyo po kami nagtitiwala, sa po ng panalangin ng aming gagalang-galang na pastor, mahal na Panginoon, anoint thy words, there is Jesus, hallelujah, put thy words in my mouth, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong adlang sa aming pakikinig, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Tayo na po yung makabalik na po sa ating mga kinauupuan. Amen. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Stradalmeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apot manugang ng ating kagalang-galang na pastor, at sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, sa lahat po ng ating minamahal na mga mag-awit, all beloved choirs, beloved singers, sa ating beloved musician, at sa lahat po ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito, mga minamahal ko sa dakong ito. Amen. Kagalakan po namin ang makita kayo. Kagalakan po namin ang makasama kayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kumusta na po kayo, minamahal? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan, taglay po ang biyaya at pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ganon din naman po sa lahat ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umantabay, sumusubaybay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, ito po ay malaking tulong, mga minamahal, na tayo po ay meron na pong mga live streaming sa iba't ibang panig ng bansa upang mga minamahal maipaabot ng salita ng Panginoon doon sa mga malalayong mga lugar. At salamat sa pagpapala ng Panginoon na isa po tayo na ginagamit at kinakasangkapan ng mahal na Panginoon para sa kaniyang kapurihan at para sa kaniyang kaluwalhatian. At sa oras nito, minamahal, huwag po nating aksihin ang panahon sapagkat hindi po mapigilan ang ikot ng ating orasan. Tayo po'y dumakot sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po ninyo ang inyong mga ballpen, ang inyong pong mga papel, ang inyong pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat ang inyong mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. And let's talk about the topic, focus your eyes on Jesus. Focus your eyes on Jesus. Atin daw pong itutok ang ating mga mata sa ating mahal na Panginoon. Totoo po ito. Why? Because when we focus our eyes on material things, mga minamahal, manghihina tayo. Amen? Manlulupay-pay tayo. Pag i-focus natin ang ating mga mata, mga minamahal, sa mga kapwa natin mananampalataya, mga minamahal, manghihina tayo. Manlulupay-pay tayo. Kapag i-focus natin ang ating mga mata sa financial status, posibleng tayo po'y manlumo, tayo po'y manghina sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. But once we focus our eyes always on Jesus, mga minamahal,
matanggap po natin yung revival sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sa ating buhay na Diyos, wala po tayong makikitang kapintasan. Actually, sa mahal na Panginoon, ni kasinungalingan ay walang nasumpungang mga minamahal sa kanyang mga labi. Dahil perpekto ang ating mahal na Panginoon nung siya po ay nanahan dito sa lupa. Kaya't ang nais ng mahal na Panginoon sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, tumutok lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Doon sa goodness ng Diyos, doon sa greatness ng mahal na Panginoon, sa faithfulness ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po'y mananatiling naglilingkod hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal ng ating pinag-aaralan, we are living in an imperfect world with an imperfect person, tainted by the effects of sin by Adam and Eve. Sabi po dito, mga minamahal, tayo po ay nananahan sa mundong ito, mga minamahal, sa hindi perpektong mundo. Itong mundo na ating ginagalawan, ito po ay unperfect world. Hindi po ito perpektong mundo na ating ginagalawan. Itong mundo, mga minamahal, na ating pinapanahanan ngayon, hindi ito ang lugar na ilinaan ng mahal na Panginoon para sa iyo at para sa akin. Amen? Meron pong perpektong lugar na ilinaan ng mahal na Panginoon para sa kanyang perpektong mga nilalang. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ang perpektong lugar na yon, lugar na wala ng kaguluhan, lugar na wala ng kalungkutan, lugar na wala ng panganib, lugar na wala ng takot. Amen? Yung lugar na wala ng pagkabahala, yun po ang perpektong mundo, yun po ang perpektong lugar na linaan ng ating mahal na Panginoon para sa iyo at para sa akin. Kaya nga po dito pa lang sa lupa, mga minamahal, hinuhubog na tayo ng mahal na Panginoon, tinuturuan na tayo ng Diyos, hinuhugasan na tayo ng Panginoon, nililinis na tayo ng mahal na Panginoon dito pa lamang sa lupa upang pagdating ng tamang panahon, tayo po'y maging perpekto sa kanyang banal na paningin at maging karapat dapat tayo sa perpektong lugar, mga minamahal na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong mag-expect na magiging magandang treatment ng mga tao sa atin dito sa lupa. Dahil ang mundong ito ay hindi perpektong mundo, at the same time, dahil hindi perpekto ang mundong ito, ang mga nananahan ng mga tao sa mundong ito ay hindi rin perpekto. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi pa nga ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, it is tainted by the effects of sin by Adam and Eve. Yung word na tainted, mga minamahal, ito po ay nabahiran. Amen? Nabahiran ng epekto ng kasalanan na ginawa ni Eva at ni Adan. Kaya ang mundong ito ay hindi naging perpekto. Salamat sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat sabi ng Biblia, darating po ang araw, ang mundong ito na hindi perpekto, ito'y gugunawin ng Diyos. Amen. Ito'y wawasakin ng ating pinakamamahal na Panginoon at siya po ay lilikha ng bagong langit. Amen. Lilikha po siya ng bagong lupa, perpektong mundo, bagong mundo, mga minamahal, at yan po ay tinatawag nating bagong Jerusalem kung saan ikaw at ako doon dadalhin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, at makapiling ang Diyos magpakailan-kailan pa man. At doon sa langit, doon sa bagong lupa, doon sa bagong mga minamahal langit, bagong Jerusalem na ginawa ng mahal na Panginoon, isang perpektong mundo. Kagaya ng sinabi ko, wala nang kaguluhan doon. Hindi ka na mapapagod, wala nang lungkot, wala nang hirap, wala nang pasakit, wala nang suliranin, hindi ka na mababagabag, hindi ka na mababahala, mga minamahal, doon sa lugar na inihanda ng mahal na Panginoon para sa iyo at para sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi, mga minamahal, dahil ang mundong ito ay nabahiran ng kasalanan ng ating mga magulang, na si Eva at si Adan, kaya ang mundong ito, mga minamahal, ay talagang napakagulo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya huwag tayong mag-expect na, mga minamahal, magiging madali ang buhay sa mundong ito. Huwag tayong mag-expect na magiging maayos ang pakikitungo sa atin ng mga tao. Lalong-lalo na, mga minamahal, kung ikaw ay namumuhay katulad ng liwanag asin ng sanlibutan ito, ipe-persecute ka. Everybody shout, praise the Lord.
Amen. Uusigin ka ng mga tao sa iyong paligid. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Sapagkat ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, there is no servant greater than his master. Ang ating mahal na Panginoon, pinersecute siya, mga minamahal. He was rejected in his time. Reneject ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya tinanggap. Imagine, mga minamahal, ang mga tao na silang dahilan bakit ang Panginoon iniwan ng langit at nag-anyong alipin, napakaw sa krus. Mga minamahal, sila po ang dahilan. Pero sabi ng banal na Biblia, they rejected Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kung ang ating mahal na Panginoon ay kanilang pinersecute, ganun din po tayo. Kung ang ating mahal na Panginoon, kanilang mga minamahal reject, ganoon din po tayo ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Because we following the steps of Christ. Mga minamahal, there's no servant greater than his master. Tayo ang alipin, ang mahal na Panginoon, siya ang ating Panginoon. Kaya't kung ang ating there is Jesus, pinersecute, reject ng maraming tao, ganoon din po mga minamahal sa ating panahon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero na-reject tayo, pinersecute tayo, that is because of Jesus. Amen. Amen. Inuusig tayo, tinutulig sa tayo, pinagtatawanan tayo, mga minamahal, reject tayo ng mga tao sa ating paligid, that is because of Jesus. Sabi ng Biblia, magalak kayo. Amen? Sapagkat sa tuwing kayo inuusig, ito'y dahil sa Panginoon, naging bahagi kayo ng sakripisyo at pagtitiis ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Let's talk about the story of Joseph. Si Joseph, he experienced many hardship in life. Amen? He was able to reach the destiny which God has set for him. Si Joseph po, maraming hardship yung kanyang pinagdaanan. Maraming hirap before na-fulfill ng Panginoon, mga minamahal ko, yung kanyang pangako kay Joseph. Everybody shout, praise the Lord. Si Joseph, mga minamahal, siya po yung uri ng tao na nanatiling tapat sa mahal na Panginoon kahit magkabila ang mga pagsubok na dumating sa kanya. Hindi niya nilimot ang mahal na Panginoon. Amen? Hindi na persecute ang Diyos. Bagkus ang kanyang puso, mga minamahal, ay punong-puno ng pagpapasalamat sa kabila ng napakaraming hirap, napakaraming pagsubok, napakaraming suliranin ang nangyari sa buhay ni Moses. In his young age, hindi pa po siya matured. Mga minamahal, nung siya po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid, mga minamahal, sa mga Ismailites. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamalang, sabi rito, that is because of his dream na naginip po si Joseph, wala naman pong kasalanan kung ating pong pag-aaralang mabuti. Mga minamahal, yung naging karanasan ni Joseph, siya po'y galak na galak. Bakit po sa pagtulog niya sa gabi, siya po'y nanaginip ng isang napakagandang panaginip para sa kanya. Ngunit yung napakagandang panaginip, mga minamahal, na ipinahintulot ng Panginoon na mapanaginipan ni Joseph para sa kanya, ito'y isang napakagandang panaginip. Ngunit ang napakagandang panaginip para kay Joseph, ito pala, mga minamahal, ang magiging dahilan, amen, na siya po'y kasusuklaman ng kanyang mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kung iisipin natin, walang kasalanan si Joseph. Amen? Pero nakita nung kanyang mga kapatid na sa panaginip ni Joseph, yung favor ng Panginoon ay na kay Joseph na. Amen? Yung favor ng Panginoon ay na kay Joseph na. Basahin natin, mga minamahal, yung panaginip ni Joseph para magkaroon tayo ng knowledge. Ano ba ang napanaginipan ni Joseph? Kaili po pakibasa, mga minamahal, from the book of Genesis, chapter 37, verse 7, verse 5, after verse 8. Amen, praise the Lord. From the book of Genesis, chapter 37, verse 5 to verse 8. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed. For behold, we were binding sheep in the field, and lo, my sheep arose and also stood upright. And behold, your sheep stood round about, and made obeisance to my sheep. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us? Or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and for his words. Amen.
Praise the Lord. Aklat ng Genesis, Kabanatay 37 at ang talatay 5 hanggang 8. At nanaginip si Jose ng isang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at lalo nilang kinapuutan siya. At sinabi niya sa kanila, "Pakinggan ninyo, ipinamamanhik ko sa inyo itong panaginip na aking napanaginip, sapagkat narito tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at narito na tumindig ang aking bigkis, at tumawid din naman at narito ang inyong mga bigkis ay napasapalibot at yumukod sa aking bigkis." At sa kanya'y sinabi ng kanyang mga kapatid, "Maghahari ka ba sa amin? O papanginoon ka sa amin?" At lalo pa siyang kinapuutan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. That is because of his Joseph dreams. Siya po ay kinapuutan ng kanyang mga kapatid, mga minamahal, dahil lamang po sa kanyang panaginip. Na panaginipan ni Joseph na sila po ay nag-aani ng trigo at sila po ay may binigkis, mga minamahal na mga minamahal or trigo. Yung kanyang binigkis na trigo, ito po ay tumindig. Ngunit mga minamahal, ang mga trigo na binigkis ng kanyang mga kapatid ay yumuko, mga minamahal, doon sa trigo na kanyang binigkis. Ang sabi ng inyo kanyang mga kapatid, anong ibig mong sabihin? Kami ba ay iyong magiging alipin at ikaw ay magiging Panginoon namin? At ang sabi ng Biblia, dahil sa sinabi sa panaginip ni Joseph, ang kanyang mga kapatid ay napuot sa kanya. Amen. Which is, wala namang kasalanan si Joseph. Sometimes ganoon, mga minamahal, sa buhay natin bilang Kristiyano, may mga bagay na nangyayari sa atin, although na hindi natin kasalanan, although na hindi natin ginusto, pero may mga bagay na pinapahintulutan ng mahal na Panginoon dahil in the end, mga minamahal, dadalhin ka ng Panginoon ayon sa kanyang banal at dakilang kalooban. Amen? Alam po ninyo anong ginawa ng mga kapatid ni Joseph? Siya po ay kanilang laman sa laman, dugo sa dugo. Ngunit mga minamahal, sabi pa nga ng ating binabasa, Joseph, mga minamahal, was mistreated by his brothers. He was, mga minamahal, amen, pinahirapan po siya, mga minamahal ng kanyang mga kapatid. He was mistreated. He was abused by his own brothers. Ang dami pong aabuso sa kanya. Ang dami pong magmimistreated sa kanya. Pero bakit ang kanyang sarili pang kapatid? Amen? Sometimes ganoon, mga minamahal, sa ating paglilingkod, madali nating tanggapin kapag tayo po'y namimistreated. Sometimes naabuso tayo ng ibang tao. Okay lang dahil ibang tao. Pero kapag mahal mo sa buhay, malapit sa iyong kalooban, ang siyang magmimistreated sa iyo, mag-aabuso sa iyo, mga minamahal, sometimes mahirap tanggapin. Just like Joseph. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, siya po ay ministreated ng kanyang mga kapatid. Inabuso po siya ng kanyang mga kapatid. Anong ginawa ng kanyang kapatid? Mga minamahal, sila po ay nag-attempt na patayin si Joseph. Amen? Ngunit, mga minamahal, hindi po pinahintulutan ng mahal na Panginoon yung planong yun ng kanyang mga kapatid. Kaya, mga minamahal, sila po ay nag-decide na ibenta na lang si Joseph doon sa mga Ismailita, mga minamahal. At si Joseph ay dinala ng mga Ismailita. Ito po yung nangangalakal, mga minamahal, ng mga tao. Dinala po nila si Joseph, mga minamahal, doon sa siyudad ng Ehipto. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, doon siya po ay nabili, mga minamahal, ng isang kilalang tao sa dako ng Ehipto. Ang sabi po rito, mga minamahal, basahin po natin ang banal na Biblia. Sabi po rito, siya'y nanaginip uli ng mga bituin. Mga minamahal, ang una niyang panaginip, mga minamahal, ay patungkol sa bigkis ng trigo na kanyang mga kapatid ay umukod sa kanya at binikis na trigo. At siya'y nanaginip uli ng mga bituin at araw at buwan ay umukod sa kanya. Ito'y kanyang kinuwento sa kanyang mga kapatid at sila'y nagsimulang mapuot at magalit kay Joseph. Jeremiah chapter 29 verse 11. Pakimasa po natin ang talatang ito. Amen. Praise the Lord. From the book of Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Jeremias, Kapitulo, praise the Lord, 29 at ang talata ay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa
sa inyong huling wakas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa talatang ito, mga minamahal, maramdaman po natin yung concern ng ating mahal na Panginoon. Yung focus ng Diyos ay para sa ikabubuti ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ikabubuti ng mga taong sumasamba sa Kanya. Ikabubuti ng mga taong nagbibigay papuri sa Kanya. Yung mga taong iniibig ang Diyos higit pa sa pag-ibig nila sa kanilang mga sarili. Amen. Nandun yung concern ng Panginoon, yung focus ng Diyos, yung favor ng mahal na Panginoon doon sa mga taong nagpapahalaga sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa, sa mga taong nagpapahalaga sa mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So kailanman, ang Diyos ay hindi nag-iisip ng kasamaan, ng ikakasama mo, ng ikakasama ko. Hindi nag-iisip ang Panginoon ng ikakasama nating lahat. Ang pawang iniisip ng mahal na Panginoon ay ikabubuti ng bawat isa sa amin, o sa bawat isa sa atin. Kagaya kay Joseph. Yung nangyari kay Joseph, mga minamahal, yun po ay ipinahintulot ng ating mahal na Panginoon bilang paghahanda, mga minamahal, kung ano ang magaganap sa araw ng bukas. Imagine, mga minamahal, kung si Joseph, everybody shout praise the Lord. Kung si Joseph ay hindi tumalima sa kalooban ng mahal na Panginoon, kung si Joseph ay hindi hinayaang maganap ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay, sapagkat si Joseph, wala po siyang kaalam-alam sa plano ng Panginoon. Wala po siyang kaalam-alam kung anong mangyayari sa kanya bukas. Si Joseph, wala po siyang kamalay-malay na darating ang araw, siya po'y magiging gobernador ng Ehipto. Wala siyang kaalam-alam. Everybody shout praise the Lord. Pero dahil nakita ng mahal na Panginoon ang puso ni Joseph, na bagamat siya po'y paslit pa lamang, hindi po siya marunong magtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Imagine, he was mistreated and abused by his own brother. Ikaw kaya, mga minamahal, ibenta ka ng iyong sariling kapatid, mga minamahal, sa ibang tao. At pagdating doon, nung si Joseph ay maibenta na, mga minamahal ko, doon sa bansa ng Ehipto, mga minamahal, siya po ay inakusahang ng gahasa ng asawa ng kanyang Panginoon. Although na hindi po yun ginawa ni Joseph, hindi po siya, mga minamahal, nagnasa, ni pagnanasa sa asawa ng kanyang Panginoon, ay hindi po ginawa ni Joseph. Ano pong nangyari? Siya po'y nabilanggo. Sa loob ng bilangguan, hindi siya nagdamdam sa Panginoon. In the first place, nung siya po'y ibenta ng kanyang mga kapatid sa mga minamahal Egyptians, sa mga Ismailites rather, hindi po siya nagdamdam sa mahal na Panginoon. Hindi po siya nag-question, hindi po siya nagtanong. Amen? Ang kanyang labi at puso ay punong-puno ng pagpapasalamat ano man ang nangyayari sa kanya. Dapat ganun ang mga Kristiyano, ang mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi yung magpapasalamat lang tayo kapag pagpapala. Hindi yung magpapasalamat lang tayo kapag punong-puno ng blessing. Hindi yung magpapasalamat lang tayo dahil walang trials, walang sakit, walang karamdaman, walang problema. Kapag may problema na, mga minamahal, sinisisi na natin ang mahal na Panginoon. Ang nais ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, in everything give thanks, for this is the will of God. Unfair naman siguro kung magpapasalamat lang tayo kung blessing. Unfair naman siguro kung magpapasalamat lang tayo pag pagpapala, mga minamahal. Pero pagdating ng pagsubok, pagdating ng problema, pagdating ng karamdaman, sinisisi na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wag, minamahal, wag nating sisisihin ang mahal na Panginoon, ano man ang mga nangyayari o mangyayari sa ating mga buhay, sapagkat hindi mo alam kung ano ang plano ng Diyos bukas. Wala ni isa man sa ating nakakaalam kung ano ang plano ng mahal na Panginoon sa hinarap. Walang ni isa man sa ating nakakaalam kung bakit tayo hinuhubog, bakit tayo linilinis, bakit tayo hinuhugasin ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Hindi kasi natin alam kung ano ang plano ng mahal na Panginoon. Just like Joseph, hindi niya alam na siya po'y magiging gobernador. Hindi niya alam, mga minamahal, darating palang araw, siya ang magiging daan upang ang bayan ng Israel, mga minamahal, ay hindi po malipol. Everybody shout praise the Lord. Dahil alam ni Satanas na ang magiging hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, ang magiging tagapagligtas ng mundo ay mula, mga minamahal, sa lahi ni Jacob. Kaya't noon pa man, mga minamahal, gusto ng puksain
ni Satanas ang lipi ni Israel dahil alam niya, mga minamahal, sa lipi ni Israel, doon magmumula ang binhi, mga minamahal, amen, na makapagliligtas sa buong mundo at makapagpapatawad ng kasalanan ng buong sangsinukob at walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam ng Diyos, mga minamahal, kaya ang plano ng mahal na Panginoon, kung iisipin mo, ay napakabuti. Pero si Joseph, nakita ng Panginoon yung pure heart, nakita ng Panginoon yung faithful heart. Mga minamahal, nakita ng mahal na Panginoon, ang puso ni Joseph ay malinis. Ang puso ni Joseph ay tapat. Amen. Hindi siya nagdamdam, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Nung siya po'y ibinenta, mga minamahal, nagkaroon siya ng mabuting amo, ngunit ang asawa ng kanyang amo, mga minamahal, ay mapangsamantala. Siya po'y kinasuhan ng panggagahasa, nakulong si Joseph. Nung siya po'y nasa kulungan na, nanatili siyang tapat, pinupuri niyang Panginoon. Linuluwalhati niyang Diyos. Amen. Hindi siya tumalikod sa mahal na Panginoon. Grabing pagsubok. Amen. May mga tao siyang natulungan doon sa loob ng kulungan, mga tao ng hari. Ngunit nang sila po'y nakalabas, nakalimutan nila si Joseph. Yung pangako nila kay Joseph, natutulungan nila si Joseph para makalabas mula sa kulungan. Nakalimutan po nila yun, mga minamahal. Dahil hindi pa panahon, hindi pa oras para si Joseph ay makalabas mula sa kulungan, mga minamahal. Ang haba ng panahon na nagtiis si Moses. Pero kung gaano kahaba ang panahon na siya po'y nasa gitna ng paglilinis, gitna ng pagtuturo, gitna ng pagtutuwid, mga minamahal, ang puso ni Joseph ay nanatiling tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya binitawan yung pangako ng Diyos. Amen. Hindi niya binitawan ang salita ng Panginoon. Hindi niya tinalikuran ang katapatan ng mahal na Panginoon. Nanatili siyang tapat na naglingkod sa ating buhay na Diyos. Ang sabi rito, anumang mga pangyayari o mangyayari sa iyo, the enemy might strategize the plan to harm you and to destroy you. Amen? Ano man ang mangyayari sa iyo, ano man ang nangyayari sa iyo, sabi nito, the enemy might strategize, mga minamahal, the plan to harm you. Yun po ang gusto ng kaaway. Ang talagang plano ng kaaway, saktan tayo, mga minamahal. Ang gusto ng kaaway, wasakin ka. Ang gusto ng kaaway, ma-disappoint ka, tumigil ka sa paglilingkod. Kaya at all cost, ginagawa ng kaaway para panghinaan tayo ng loob, para hindi na tayo dumalo, para hindi na tayo magpuri, para hindi na tayo umawit sa mahal na Panginoon, para hindi na tayo magtapat sa pagbibigay, hindi na tayo sumunod sa may kabanalan, para hindi na tayo, mga minamahal, gumawa sa kalooban ng Panginoon. Dahil alam niya, kapag hindi na tayo gumawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, unti-unti na tayong mailalayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung hindi ka lang mapuspos, tuwang-tuwa ang kaaway. Yung hindi mo lang maramdaman ang presensya ng Diyos, tuwang-tuwa na si Satanas. Kaya kapag hindi ka dumalo, mga minamahal, tuwang-tuwa ang kaaway. Kapag hindi ka na magpuri, tuwang-tuwa si Satanas. Yung ma-discourage ka, ma-disappoint ka sa paglilingkod, yung sabihin mo na hindi na ako dadalo, hindi na ako maglilingkod, tuwang-tuwa dyan si Satanas. Bakit? Mga minamahal, ang kaluluwa mo ay may katiyakan na kanyang magiging pag-aari. Everybody shout, praise the Lord. Pero pag naglilingkod ka, dumadalo ka, kahit may pagsubok, mga minamahal, ibig sabihin, hindi nagtagumpay ang gawa ng kaaway sa iyo. Gumagawa siya ng iba't ibang strategy to harm you. Amen? And to pull you down, to destroy you. Yun po ang plano ng kaaway. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang turo naman sa atin ng mahal na Panginoon, palaging manalangin, palaging magpuri upang ang proteksyon ng Panginoon ay sumaatin, upang anumang gawin ng kaaway sa pangalan ni Jesus ay hindi po siya magtagumpay. Ang sabi rito, pero hindi niya minamahal, maiisahan ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang masamang plano ng kaaway laban sa iyo ay pwedeng gawin ng Diyos para sa ikabubuti mo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung masamang plano na Satanas, masamang plano ng kaaway para sa iyo, mga minamahal, ay gagawin ng Diyos na ikabubuti mo. Amen? Minsan, ganun po ang nangyayari. Ang mahal na Panginoon ay mahigit na plano kaysa sa plano ni Satanas. At ang sabi rito, kayang pigilin at baguhin ang anumang masamang plano ng kaaway sa iyo. And you will be amazed that there are many things, mga minamahal, maraming bagay na masamang mga plano ang kaaway, pinipigilan ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Maraming plano ang kaaway para sirain ka.
Maraming plano ang kaaway para wasakin ka. Maraming plano ang kaaway para ilayo ka sa presensya ng Diyos. Para tumalikod ka at mawala ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang lahat ng masasamang plano ng Panginoon para wasakin ka, plano ng kaaway para wasakin ka, lahat ito ay pinigilan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patunay na pinigilan ng Diyos ang lahat ng masasamang plano ng kaaway sa buhay mo. Ito po'y patunay dahil ikaw ay nananatili pa rin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Dahil imagine, kung hindi pinigilan ng Panginoon yung masasamang plano ng kaaway sa iyo, wala ka na dito ngayon. Wala na tayo dito ngayon. Hindi na tayo naglilingkod marahil sa ating mahal na Panginoon. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil yung masasamang plano ni Satanas sa buhay mo para wasakin ka, para sirain ka, pinigilan yun. Pinigilan yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi hinayaan ng Panginoon na mapuksa ka. Hindi hinayaan ng Panginoon na masaktan ka. Hindi hinayaan ng mahal na Panginoon na masira ka sa iyong paglilingkod sa Kanya. Kaya't ang sabi ng Biblia, anumang masasamang plano ng kaaway sa buhay mo, sa buhay ko, ito'y pinigilan ng ating mahal na Panginoon. Imagine, kahit ang masasamang plano at mga pangyayari sa buhay na makakasira sa iyo, mga minamahal, ay pinigilan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede ka nang masira, pwede ka nang panghinaan ng loob, pwede ka nang madiscourage sa paglilingkod, ngunit lahat ng mga pangyayaring yon ay hindi ipinahintulot ng ating mahal na Panginoon. Kaya maraming bagay ang dapat nating mapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, mga pangyayari na pinigilan ng mahal na Panginoon upang hindi tayo mahulog mula sa Kanyang mga kamay. Kaya ang sabi ko pa nga, mga minamahal, yung number one concern ng mahal na Panginoon, ikaw at ako na umiibig sa Kanya, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, ngunit kung sakaling hayaan at pahintulutan ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Amen? Sakaling pahintulutan ng Panginoon ang mga pagsubok, sakaling pahintulutan ng Panginoon ang mga kahirapan, ang mga problema sa buhay, ang sabi dito, huwag tayong mag-alala dahil gagamitin ng Diyos ang mga bagay na yan para sa ikabubuti mo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Instead, magpuri ka. Instead, magpasalamat ka. Just like Joseph did. Sabi ng Biblia, kabilang kaliwat kanan ng mga trials, pero si Joseph, nanatiling tapat na naglingkod sa mahal na Panginoon. Nanatiling nagpapasalamat sa ating buhay ni Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya't walang kasing buti ang ating mahal na Panginoon na sa ating paglilingkod, mga minamahal, ay nariyan palagi ang patnubay at proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, hindi buburahin ng anumang dagok sa buhay ang mabuting plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi hahayaan ng Panginoon na yung kanyang mabuting plano sa buhay mo, kanyang mabuting plano sa buhay ko. Kaya, mga minamahal, manatili tayong tapat sa paglilingkod. Sapagkat anumang dagok sa buhay ang dumating, hindi po hahayaan ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ng mabuting plano ng Panginoon ay mabura. Amen? Hindi niya hayaang hindi ito mangyari. Hindi niya hayaang hindi ito maganap. Everybody shout, praise the Lord. Kagaya kay Joseph, ang plano ng Panginoon, darating ang araw siya po'y magiging gobernador. Kaya't mula pa, mga minamahal, ay hinubog na ng Panginoon ang puso ni Joseph na maging tapat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi pa nga, mga minamahal, hindi buburahin ng anumang dagok sa buhay ang mabuting plano ng Panginoon para sa atin. Gaano man kabigat ang pagsubok, gaano man kabigat ang problema, hindi hahayaan ng Panginoon na mabura ang pangako ng Diyos, ang mabuting plano ng mahal na Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi papayag ang Panginoon, mga minamahal, na wasakin ang kanyang plano. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Sabi ng ating pinag-aaralan, habang ang kaaway ay nag-iisip ng plano para sirain ka, kasi yun po yung kanyang mission eh. Everybody shout, praise the Lord. Ang hindi tayo mapunta ng langit, dahil alam niya ang langit, mga minamahal, perpektong lugar. That is, mga minamahal,
place of no worries. Amen? Sabi pa nga ng African word, Hakuna Matata. That is the place of no worries. Yung langit. Amen? Dito sa lupa, marami tayong iniisip. Marami tayong problema. Marami tayong mga suliranin. Kapag na tayo sa langit, lahat ng mga suliranin at problema ay papawiin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, habang ang kaaway ay nag-iisip ng mga plano para sirain ka, nag-iisip din naman, mga minamahal, ang mahal na Panginoon para magtagumpay ka. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Iniisip ng kaaway, ano kaya ang gagawin ko para maging tamad na ito dumalo? Ano kaya ang gagawin ko para hindi na ito magtapat sa pagbibigay? Ano kaya ang gagawin ko para hindi na ito lumakad ng may kabanalan? Ano kaya ang gagawin ko para hindi na ito magpuri? Ganun palagi ang plano, nasa isip ng kaaway. Everybody shout, praise the Lord. Dahil gusto niya, ni isa sa atin ay walang pumunta ng langit. Ni isa sa atin ay walang pumasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya at all cost, gagawin niya ang lahat ng bagay para panghinaan tayo ng loob. Sabi pa nga ng ating pinag-aaralan, nag-iisip palagi ang kaaway, mga minamahal ng plano para sirain ka. At habang nag-iisip ang kaaway ng mga plano para sirain ka, nag-iisip naman ang Panginoon ng paraan para magtagumpay ka. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nagtataka ka, gusto mo nang umatras, gusto mo nang tumalikod, gusto mo nang umayaw, gusto mo nang bumigay, gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang tumalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero maya-maya, mga minamahal, nararamdaman mo yung panibagong kalakasan na galing sa mahal na Panginoon. Nasa puso mo at nasa isip mo, mahal na Panginoon, magpapatuloy pa rin ako sa paglilingkod sa iyo. Sa gitna ng pagsubok, may pagpapalaman o wala, amen? May pagsubok, may kahirapan, may suliranin, Panginoon, pupurihin pa rin kita. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Dahil kung si Satanas nag-iisip ng mga bagay para sirain ka, ang mahal na Panginoon nag-iisip naman ng mga bagay para magtagumpay ka. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Habang nag-iisip ang kaaway na sirain ka, nag-iisip naman ng plano at paraan ang Panginoon para magtagumpay ka. Kaya victory always belongs to Jesus. Amen? Yung tagumpay ay palaging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya palagi nating sinasabi, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po tayo kagaya ng ibang sekta at ibang denominasyon. Sa kanilang mga patutuo, mga minamahal, sa huli nilang patutuo, sinasabi nila na ibinabalik nila ang kapurihan. Amen? Ibig sabihin, ibinabalik nila ang kapurihan, meron silang sariling kapurihan, tapos ibinabalik lang nila ang kapurihan. Sa atin kakaiba, ang turo ng ating minamahal at ginagalang na pastor, ibigay ang lahat ng kapurihan, ibigay ang lahat ng kaluwalhatian, maging ang dakilang tagumpay sa ating paglilingkod ay palagi nating ibinibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na binigay niya sa atin bawat pagsubok. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon sa tagumpay na binigay ng mahal na Panginoon sa bawat problema at bawat suliranin na ating kinakaharap. Dahil sa ganang atin, wala tayong magagawa. Amen? 2024 na ngayon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi natin in-expect na aabot pa tayo sa taong ito. Tama po ba? Ang inyong abang lingkod, hindi ko in-expect na aabot pa ako sa taong ito, mga minamahal, dahil sa sarili kong kakayahan, sarili kong kapasidad, hindi ako nagtitiwala, mga minamahal. Pero sa kalakasan na galing sa Panginoon, sabi ng Biblia, we can do all things through Christ who strengthened us. Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Jesus has a parallel plan to give us life and abundantly. John chapter 10 verse 10, pakibasa po natin, isingit po natin ang talatang ito. Sabi ng Biblia, Satan come to kill, to steal, and to destroy, but Jesus come to give you life abundantly. Juan kapitulo 10, versikulo 10. Amen, praise the Lord. From the book of John, chapter 10, verse 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life,
and that they might have it more abundantly. Amen. Praise the Lord. Aklat ng 1, Kapitulo 10, versikulo 10. Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang plano ng Diyos, bigyan tayo ng buhay. Amen? Not only life, but abundant life. Gusto po ninyo nun? Yung abundant life ba, mga minamahal, yung wala ka nang hahanapin pa? Pero alam niyo hindi yun mangyayari sa panahon natin ngayon. Yan po yung mangyayari kapag nasa piling na tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung plano ng Diyos ay bigyan tayo ng buhay, not only life, but abundant life. Praise the Lord. Ito'y sinisira ng kaaway. Start from the very beginning, sa panahon pa ni Eva at ni Adan, yung original master plan ng mahal na Panginoon, bigyan ng tao ng buhay na walang hanggang. Mahabang buhay, yung buhay na wala ng kamatayan. Amen? Si Eva at si Adan, sila po'y linikha ng mahal na Panginoon, walang kamatayan. Amen? Pero sabi ng Biblia, dahil pumasok ang kasalanan at dahil sa kasalanan, ang lahat ng tao ay nakasumpong ng kamatayan. Pero start from the very beginning, ang plano ng Diyos, ang tao ay walang kamatayan, bigyan niya ang tao ng buhay na walang hanggang. Amen? Pero alam ni Satanas, mga minamahal, ang plano ng Panginoon, ang tao ibigyan ng buhay na walang hanggang. Not only life, but abundant life, mga minamahal. Kaya gustong sirain ng kaaway ang plano ng mahal na Panginoon. Sa panahon ni Eva at ni Adan, tinukso niya si Eva at si Adan na magkasala, kumain ng isang prutas, mga minamahal, prutas ng karunungan, ng kaalaman kung anong mabuti at kung anong masama. Si Eva at si Adan, sila'y nagkasala. At dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, pumasok ang kamatayan. Dahil ang kapangyarihan ng kamatayan ay ang kasalanan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya't ang lahat ng tao ay nakaranas ng kamatayan. Dapat sana ang tao ay mayroon ng buhay na walang hanggang. Amen? Pero yung plano ng ating mahal na Panginoon, sinira ng kaaway. Amen? Ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay. Bakit po? Mga minamahal, ang Panginoon iniwan ng langit. Amen? Amen? He left His mighty throne in heaven at siya po ay bumaba dito sa lupa, nagsuklob sa laman, sa katauhan ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng Biblia? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall have everlasting life. Amen? Magkakaroon ng buhay na walang hanggang ang sinumang manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay magtiwala, ikaw ay manampalataya, maglingkod ka ng tapat sa mahal na Panginoon. Ang pangako ng Panginoon na pinutol sa panahon ni Eva at ni Adan, ito'y magaganap sa iyo, buhay na walang hanggang. Not only everlasting life, but abundant life, mga minamahal, doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ng kaaway na mapunta tayo ng langit. At ang sabi rito, alam ng Panginoon ang plano ng kaaway. Amen. Amen. Alam ng Panginoon ang plano ni Satanas. Pero hindi alam ng kaaway ang plano ng Diyos. Doon po tayo lamang. Everybody shout, praise the Lord. Doon po tayo may advantage. Alam ng kaaway, alam ng Panginoon ang plano ng Satanas because God is omnipotent God, omnipresent God, omniscient God. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung kapangyarihan ng Diyos, no bound, wala pong limitasyon, walang hangganan. Kaya't yung mga plano ng kaaway para sa iyo, yung plano ng kaaway para sa akin, yung plano ng kaaway para sa bawat isa sa atin, alam ng Panginoon ang plano ng kaaway kung papaano kasirain. Amen? Pero sabi pa nga, mga minamahal, ang malaking problema ng kaaway ng Diyos, hindi niya alam ang plano ng mahal na Panginoon para sa iyo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi nito, God has one step ahead from the plan of Satan. Meron pong mga minamahal, one step ahead ang plano ng ating mahal na Panginoon. Sa plano ni Satanas, ang gawa ng kaaway
ay hadlangan ang mabuting plano ng Panginoon, ngunit hindi ito hahayaan ng Panginoon. Ang ating kailangan lamang pong gawin ay magtiwala tayo sa katapatan ng Panginoon na kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Yun po ang plano ng kaaway, sirain tayo, puksain tayo, mga minamahal. Amen? Dahil ang gusto ng kaaway, maging pag-aari ang ating mga kaluluwa. Kaya anumang mga discouragement sa church, anumang mga katitisuran sa iglesia, lahat po yan ay bitag ng kaaway. Lahat po yan ay paraan ng kaaway para hindi na tayo maglingkod, para mawalay tayo sa paglilingkod, para ang ating kaluluwa ay kanyang maging pag-aari. Kaya't maging matalino tayo, Kristiyano, maging tuso tayong mananampalataya na anumang bagay na nagaganap na ikasisira ng ating pananampalataya, ito'y hindi gawa ng Diyos, mga minamahal. Ito'y gawa ni Satanas upang mahulog tayo mula sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Every problem that we face, do it in God's way, mga minamahal, and you will see the solution and answer that you need. Bawat problema daw po na ating kinakaharap, gawin natin ito in godly way, mga minamahal, makadiyos na paraan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yung makadiyos na paraan? Kapag tayo po'y humaharap ng problema, nasa critical tayong sitwasyon, huwag tayong magmukmuk na parang talunan. Amen? Huwag tayong magmukmuk na parang pinagtagumpayan. Mga minamalang ating gagawin ay magpupuri. Aawit tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y aawit, tayo po'y magpupuri. Sasambahin natin ang mahal na Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan upang sa panahon ng ating panghihina ay ibigay sa atin ng Panginoon ang panibagong kalakasan at tayo po yung magtagumpay sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, Joseph, he did it in God's way. Yes. It took a very long time, but still he saw the salvation of the Lord. Amen? Totoo po yun, mga minamahal. Si Joseph, siya po ay nagtagumpay, not in his own way, but in godly way. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Not in his own way. Hindi po siya nagtagumpay dahil sa kanyang sariling paraan. Amen? Dahil tayo may sarili tayong estratehiya, may sarili tayong paraan. Amen? Pero sabi ng Biblia, si Joseph, he overcome sa mga trials na dumating sa buhay niya, not in his own way, but in godly way. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yun po ang nais ng mahal na Panginoon. Kapag humaharap tayo sa pagsubok, humaharap tayo sa problema, gamitin natin hindi yung ating sariling kapamaraanan. Gamitin natin yung paraan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag may mabibigat na mga problema, mga minamahal, ang Kristiyano dapat dahan-dahan ng maglagay ng damit sa kanyang bag. Amen? Amen? Pumunta na ng pastoral house. Mag-alay na ng mga pag-aayuno, hindi kakain ng 3 araw. Mga minamahal, magfa-fasting sapagkat kapag tayo po'y mag-alay ng pag-aayuno at mga pananalangin, ang ating mga problema ay mabilis na lutasin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun po ang godly way. Mga minamahal, mananalangin, magpupuri ang anak ng Diyos. Kapag tayo po'y nasa bingit ng kawalan, nasa bingit na yun ng mabibigat na mga problema at mga suliranin, tayo po'y awit, hihipuin natin ang puso ng Diyos. Sasamba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa ating mga pagsamba, kapag ating mahipo ang puso ng mahal na Panginoon, maramdaman natin yung kanyang matamis na presensya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang gawa, mga minamahal ko, ng kaaway ay hindi magtatagumpay sa tulong ng ating buhay na Diyos. Ang sabi rito, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Amen? Naging alipin si Joseph. Tapos siya po ay nakulong ng matagal, mga minamahal na panahon. But the heart of Joseph remained faithful and pure in the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon na kahit magkabila-bilang mga pagsubok, magkabila-bilang mga suliranin, hindi po bumitaw, mga minamahal, si Joseph sa kanyang pananampalataya. Amen? Hindi niya ipinagpalit ang mahal na Panginoon kahit sa anumang bagay. Bagkus, mga minamahal, alam niya ng Panginoon ay may mabuting plano sa kabila ng mga problema
at suliranin na kanyang kinakaharap. Sa mga oras nito, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Focus your eyes on Jesus. Focus your eyes on Jesus. Pag may problema, focus your eyes on Jesus. Pag may pagsubok, focus your eyes on Jesus. Kapag ikaw ay nalilito, focus your eyes on Jesus. Pakiramdam mo wala ka ng pag-asa, focus your eyes on Jesus. Because Jesus is the author and the finishers of our faith. His faithfulness, His greatness ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Huwag tayong titingin, mga minamahal kani-kanino man. Tumutok tayo sa katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkat ang Diyos ay totoong dakila. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Nadarama kahit ako'y nag-isa, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y naglay na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Lagi kong nadarama kahit ako'y nag-iisa, ang iyong kapulihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, Pagkat ngayon'y naglay ko na ang pangako mong buhay na wala hanggan. Salamat, Lord. Hallelujah. higit na ipapabalik. O Panginoon, dalangin ko'y huwag na nagbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita Na tayo bawin mo. Hallelujah. O Panginoon, pagkat nagkilang iyong katapatan sa sa buhay ko'y kahit na may magsubok pa, ang panalangin ko sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y naglay na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Higit na ipapabalik. O Panginoon, dalangin ko'y huwag kang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipapabalik. O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Dumating man ang pagsubok sa buhay mo, pagmasdan ko lang ang dakilang pangako. Yes, Lord. Di kita ipagpapalikman ng Panginoon. Hallelujah. Ang nakabutihan ay totoong dakila. Mabalik kaming maglilingkod, iibig sa iyo, mahal na Panginoon. Gaganap sa iyo kalooban. Hallelujah. Ipagpapalik. O Panginoon, pagpapalik.
kasi di kita ipagbabalik. Hallelujah, hallelujah. O Panginoon, magkatakilang iyong kataparan sa habang Yes, panahon. Glory, glory to Jesus. Di kita ipagbabalik. O Panginoon, kailangan ko'y wag kang magbago. Magsinag ka sa'yo, di kita ipagbabalik. O Panginoon, magkatakilang iyong kataparan sa sabang Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to Jesus. di kita ipagbabalik. Hallelujah. O Panginoon, dalangin ko Paghawakan mo kami, Panginoon. bago. Palakasin mo kami. Magsunod ka Palatagin mo kami, Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po kami nagtitiwala. magkatakilang iyong kataparan sa habang panahon. Di kita ipagbabalik. O Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. At sanad ko sa'yo, di kita ipagbabalik. O Panginoon, Yes, Lord. magkatakilang iyong kataparan sa sabang panahon. Glory to Jesus. Hallelujah. Puring ka, mahal na Panginoon. Glory, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ganang atin, minamahal, wala tayong magagawa. Ngunit magtiwala tayo palagi na mayroong tapat na Diyos na nangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lalong-lalo na sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga problema, ang kapangako ng Panginoon ay hindi niya tayo pababayaan. Sa oras nito tayo po'y sama-samang manalangin. Hallelujah, praise the Lord. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, sa ganang amin ay wala po kaming magagawa, mahal na Panginoon. Dalangin namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Patnubayan mo kami, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod, O Diyos, na masunod namin ang iyong kalooban. Maging maayos ang aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, maging kaaya-aya sa banal mong paningin, na sa gitna ng mga problema, gitna ng mga pagsubok at kahirapan, ay manatili pa rin kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Katulad ni Joseph, mahal na Panginoon, dumating ang maraming pagsubok sa kanyang buhay. Dumating ang matinding kahirapan, mahal na Panginoon. Ngunit siya'y nanatiling tapat sa iyo. Kaya't siya iyong pinagpala, mahal na Panginoon. Ganon din naman sa aming paglilingkod sa iyo. Mapagtibayin mo kami. Gawin mong tapat, malinis ang aming mga puso hanggang sa araw ng iyong banal at dakilang pagdating. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. As a point of contact, mga minamahal, amen. Ating pong ipatong ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte po ng ating mga katawan na may mga karamdaman. Meron tayong mga prayer request, spoken request, kahilingan sa Diyos. Itaas po natin ang ating dalawang kamay sa lahat po ng ating mga beloved viewers. Mami naman sa inyong mga gadget, ipatong po ninyo inyong mga kamay sa inyong mga screen at samahan po ninyo kaming manalangin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Isama po nating panalangin, mga minamahal, sa oras na ito, ang kalakasan ng ating beloved pastor, ganon din naman ang complete recovery ng ating beloved Ate P, mga minamahal, anak ng ating mahal na pastor. Tayo po isama-samang manalangin sa oras na ito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, mahal na Panginoon, naming dalangin ang dugtong na buhay, iba yung kalakasan,
and complete recovery para sa aming malapastor upang siya'y patuloy mo pang magamit sa malawakang pangangaral ng mga banal mong salita. Bilawid at ipimala, Panginoon, sa kanyang karamdaman, ipagkaloob mo po ang kumpletong kagalingan. Mahal na Panginoon, sa iyo po kami umaasa. At sa oras na ito, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong mo ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Ano mang karamdaman naming taglay, pagalingin mo. Ano mang problema naming kinakarap ay lutasin mo. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out. Di mo yun ang karamdaman, panghinat, malupaypay, palalamig at pag-alinlangan. Di mo yun ang kahirapan, di mo yun ang kawalan, hadlang sa aming paglilingkod, anumang demonyong hadlang sa aming pagdalo, anumang gawat lalang ng kaaway ay hindi magtagumpay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa oras nito, minamahal, lahat po tayo tumayo. Praise the Lord. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, and jump 3 times. Express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsambay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesus Kristo po lamang.